mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, patuloy po tayong nagdinilay ngayong ikalawang linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay. At kung mapapansin po natin itong mga nakarang araw, ang ating ebanghelyo ay nagpapatungkol sa pag-uusap ni Nicodemo at ni Jesus. Alam natin mga kapatid na si Nicodemo ay isang Hudyo, pero isa siyang masugid na tagahanga ni Jesus. Pero ang kanyang pagiging tagahanga ni Jesus ay palihim lamang. Kaya nga kapag kinakausap niya ang Panginoon, siya ay tumatakas. Siya ay pumupunta sa Panginoon ng gabi upang walang makakita. Pero sinasabi din mga kapatid na sa una si Nicodemo tila gusto lamang subukin ng Panginoon. Tandaan natin na si Nicodemo ay Pariseo at nangangahulugan na siya ay may alam din sa batas. Alam niya rin ang salita ng Diyos. Alam niya rin ang batas ng Diyos. Kaya marahil gusto niya sa simula subukin si Jesus. Pero dahil sa haba na kanilang pag-uusap, marahil nakilala ni Nicodemo ang tunay na pagkatao at pagka-Diyos ni Jesus. Kaya nga sa bandang dulo, si Nicodemo mula sa marahil mag-uusig ng Panginoon na baliktad, naging disipulo ni Jesus. Dahil sa malalim niyang pakikipag-ugnayan, dahil sa kanyang pakikinig kay Jesus, mula sa marahil pagiging isang taga-usig, ngayon, si Nicodemo ay naging disipulo ng Panginoon. Kaya nga sabi sa pag-aaral patungkol sa ebanghelyo na ito, may pagkakataon na ni Nicodemo gusto niyang kunin yung katawan ni Jesus. At nung gusto niyang kunin ang katawan ni Jesus, ano ang kanyang nabanggit? Tinawag niyang si Jesus bilang isang guro, bilang isang master, bilang isang pinuno.
at bilang Panginoon. Mga kapatid, yaan ang nagagawa ng malalim na pakikipag-ugnayan kay Jesus. Hindi lamang nakikilala si Jesus dahil sa mga sinasabi ng iba, kundi mas lumalalim ang ating pagkakilala, mas lumalalim ang ating paniniwala, mas lumalalim ang ating pagtitiwala dahil sa ating malalim na ugnayan kay Jesus. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito, yan po ang panawagan sa atin. Marami naman sa atin na magsasabing, kilala ko na ang mahal na pong Jesus Nazareno. Maraming magsasabi sa atin, araw-araw naman ako nakikinig ng salita ng Diyos. Araw-araw naman ako nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero mas kilalanin natin si Jesus sa ating malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Hindi lamang gamit ang isip, kundi palalimin ng ugnayan, puso sa puso. At tunay nating masasabi na si Jesus ay ang ating Panginoon. Ang mahal na pong Jesus Nazareno ang ating Panginoon. Hindi lamang dahil maalam tayo patungkol sa Kanya, kundi malalim ang ating ugnayan sa Kanya. Kaya siguro mga kapatid, yan ang panawagan sa atin ng Pasko ng muling pagkabuhay. Hindi lamang isang proklamasyon na tunay ngang buhay ang Panginoon, kundi ang panawagan sa atin ng Pasko ng muling pagkabuhay, malalim na ugnayan, malalim na relasyon na magdudulot sa atin na matawag si Jesus bilang Diyos at ating Panginoon. Amen.